Record mo na. So there is three methods in finding the greatest common factor. The first method is the listing method. So first method natin, listing method. Ganito ginagawa ang listing method. For example, we have 12 and sabihin na natin na 12 and 16. Okay. We have 16 and 24 na lang. We have 16 and 24. Ngayon, isip tayo ng lahat ng factor ni number 16 at number 24. So, kapag nag-iisip tayo ng 8 factor, times 8 times 2 pwede. So, gawin na natin na numerical. Ibig sabihin, magsisimula tayo sa pinakamaliit, then papalaki ng papalaki. So, para malaman natin na gano'n, so, isipin natin na mabilis sa ating mga utak. So, nga, kunyari, ang 2 ba pwede natin i-divide kay 16? Apa? Ang 16 pwede natin i-divide kay 2, diba? 16 can be Ay, divided apa. by 2. So, correct. So, factor ni 16 is 2. So, pwede natin can be divided o yung mga divisibility ni 16. So, 4, 8, 12, 4. 16. Sure, 4 times 4. Edi 4 lang. Anong sunod na number kay 4? 8. 8. Kasi hindi 8. natin na pwedeng Sure, i-divide yun kay lang. 5, 6, 7, diba? 8 na ang sunod. Anong sunod kay 8? Sure, wala na. Wala na nga ng 16. And the last one, yung 16, syempre. Kasali yung 16, diba? Sure, ibig sabihin may 1? Yes. Kasi 16 divided by 16, so, ang 1, hindi na natin siya sinusulat as factor, okay? Hindi na natin sinusulat si 1 as factor. Pero 16 times 1, 16 times 1, diba? So, kasali si 16. Then, sa pangalawa naman, sa 24, so, magsisimula tayo kay 2 kasi can be divided naman siya kay 2. Diba? Kanino 6. pa? 2, Kasunod 4, 6. kay 4, 3. Pwede ba siya kay 3? 2 times 12. Pwede. 2 times 12. 2 times 12 po. 2 times 2. So, ano tayo? Pwede po Numerical malaki. Kasamahin po kayo 4 at 6. 4, And 6? 6. Sunod kay 6. 8, diba? Pwede ba siya kay 7? Bawal. Hindi. 8. Pero kay 8, pwede siya kay Pwede po. 8 times 2. Pwede nga po din ang 8. Kasunod kay 8, ito nang sunod kay 12. 12 na. Sure, yun lang. Saka po 24. And the last one is 24 na. 20. Okay, so this is the listing method. Ngayon, paano natin malalaman kung sino si GCF? So, hanapin natin yung may mga magkaka-partner. Si 2 at si 2, 2. partner sila. 4 at si 4, 4 and 4. Si 8 at si 8, partner sila, 8 diba? kasi 8 pati 8. Ngayon, sino yung may pinakamalaki sa kanila? Kasi tatlo yung may partner sa atin. 2, 4, 8. pati 8 po. 8. dahil si 8 yung pinakamalaki. So, ang The greatest GCF common is number 8. 8. So, very good. So, the greatest common factor is the number 8. 8. Okay? So, now, did you get it? Apo. Kasi mangot na naman si Ren. Bakit kaya malungkot na naman si Ren? Naunawaan ba natin, Ren? Phone holder. Nakasagot si Ren. So, another example is tayo, listing method. For example, we have here 25 and also 35. So, ano kaya magiging GCF nila? So, we need to find what is the GCF of 25 and 35. So, ilista natin lahat ng factor nila. Sa 25, ano ang factor ni 25? 5 starting from 5. 5 times, yun po yung 5. 5 times 5 lang po, pero 5 lang po siya. Ano po?
Yes, isang 5 lang isusulat natin. Hindi pwedeng dalawang 5. Then, ano pa? 5 lang ba? Yung the last one. 5 and anong kasunod nito? 50. 50? Hindi yung 50. 5 and 25. Siyempre, laging kasama kung yung number itself. Laging kasama yung number itself niya. Katulad nito, kasama si 16, kasama si 24. So, kapag umabot na kayo kay 25, ibig sabihin, tapos na. Dalawa lang sila. Kasi narating na natin yung dulo na number na yon, di ba? So, meron tayong 5 and 25 kay 25. So, sunod naman, kay 35. Ano ang mga factors ni 35? 7 times 5. Yun 7 po, times 5 times 7. Ano So, po? 5 yon, 5 at 7. Ano pa? 5 at 7 lang Tsaka ba? 35 po. Pati 35. So, 5, 7, 35. So, this is the factors of 35. So, ano ang GCF nila? What will be the GCF? So, 5 po. Gawa kasi yun lang ang nakikita ko po sa kanila. Okay. Yung 5 lang po. Yan. Ginuhitan na ni Allen. So, 5 lang ang ating GCF. Kasi wala nang ibang magka-common sa kanila, diba? So, it means 5 lang yung GCF nila. Ngayon, kung may dalawang number at wala tayong nakitang common sa kanila, wala silang GCF. Okay, number 1 lang yung GCF nila. Pero kung wala namang common sa kanila, wala silang GCF. Dahil dito, may nakita tayong isa. So, the GCF of 25 and 35 is 5 lang. Okay? So, sino may tanong sa listing method? This is one of the methods in finding the greatest common factor or GCF. Who has any question in listing method? May tanong ba tayo? So what if yung wala po ang GCF? Kapag walang GCF, halimbawa, pinano natin. Kunyari, pinapahanap sa atin is 21, 13? 21, pati 25. Okay. Kunyari, pinapahanap sa atin 21 pati 35. Ano ang greatest common factor nila? Ito is 3. Ano pa nga ba? 7 and 21. 3, 7, 21. Meron pa ba sa 21? Wala na. Wala pa po. 21. Dito naman, 5 and 25. 500. Katulad, diba? So, kung wala silang GCF, wala na tayong ilalagay na GCF niya, okay? So, Ilagay na lang po natin. nothing na lang, no na lang. Pero kung titingnan natin, lahat sila GCF nila 1 lang. 1. Ano yan? Nothing. So, wala na kayong isusulat na GCF kasi wala naman silang GCF. Dahil magkaiba sila. Okay? So, kung wala tayong makitang hanap, huwag na natin hanapin. So, next tayo. Hala, si Allen, nag-drawing na nag-drawing. Next tayo is, ano naman, nakaka-copy niyo na ba ito? Isa-isip ko muna yan. Sure, pwede picture na lang. Wait po, isi-screenshot ko na lang po gamit ang snip and sketch. So, pwede po picture na lang gamit ang So, the other method is the time factorization. So, ginawa natin to last week, di ba? Time factorization. So, for example, nakalimutan ko. we have 16 and 24 ulit. Pero hindi na siya listing method, kundi prime factorization na siya, ha? Pero parehas lang din na magiging GCF nila. So, di ba kanina, we find the GCF of 18, we find the GCF of 16 and 24 through the use of listing method. Nakita natin yon, we can find it, and that is 8. Tignan natin, kapag ginamit natin si prime factorization, kung 8 din ang lalabas sa GCF ni 16 and 28. Ay, 24 pala, sorry. Paano naging 28? 24.
16 and 24. Okay? So, kapag prime factorization, kailangan lahat ng number magiging prime, di ba? Sa ano natin, dito. So, unahin muna natin si 16. 16. Di ba? Nag-3 tayo dito. Yan. Isip kayo ng dalawang factor ni 16. Kunyari, 2 times 8, di ba? 2 times 8, so that is 16. Ayan. 2 times 8. So, si 2, prime number na ba si 2? Ay, sure. Prime po. Prime po siya Na. gawa. Wala naman po siyang ipapag-times sa iba gawa kasi po yung Tinatawag bagay lang po ko sa kanya sila 1 times 2 Tail. po. Group Pero yung Digit gawa siya. kasi ang 2, gawa yung skip count yung 2, bawa na ipag-times sa mga ibang number, gawa malalaki na po sila. Okay, so si 8, meron pa siyang factor, diba? Si 2, wala na siyang factor kasi prime na siya. Ano Kapag po? prime number na, wala nang factor. So, ano ang factor pa nito? 8. 4 times 2. Yun po. 2. So, si 2, prime na din siya, bilugan na natin para hindi na siya dumami. Or hindi na natin siya ipa-factor. Si 4, hindi pa siya prime, may factor pa siya. Ano ang factor ni 4? 2 times 2 yun 2 times po. 2. 2 times 2 po. 2 times 2 po. So, itong 2, pati 2. So, tigil na tayo dito, diba? Kasi parehas na silang mga prime. Lahat sila prime na. So, dito sa 16, isusulat natin yung lahat ng prime factorization natin. That is 2 times 2. So, ilan lahat yung ating ano? 2? 4. 2 times 2 times 2. Parang sinarot, ano? 2 times 2 times 2. So, 2 times 2 times 2 times 2. So, 4 yung 2 natin, diba na prime? So, we have sa 16, 2 times 2 times 2 times 2. So, yun yung prime factorization niya. Ngayon, punta naman tayo kay 24. So, ano ang factor ni 24? Ano ang factor ni 24? Isip kayo 8 times 3, 8. 3 times 8. So, 3 times 8. Factor yan. Ay, ito po, 2. So, dito na 2 din tayo. times 4 sa 8. 2 and 4 sa 8. Yung 3 po, bawal. Bawal sa 3. 11. Yun po. So, kasi prime na si 3, diba? 2 times 4 pong 8. 2 times 4. 2 times 4 kay 8. Then, prime na din si 2. So, Opo, below kaya po si 4. 2 times 2. 2 times 2 naman. So, tas katapusan na. Katapusan na ng ano. Katapusan na ng Yan. So, yan. Isusulat ngayon natin yan. Ilan yung 2 natin? Tatlong 2. 1, 2 times 2 times 2. Then, Ay, yung isa times 3 na, diba? Kasi isang 3. Ngayon, dito sa GCF natin, para malaman natin tuloy sa prime factorization, ilan dito yung may mga magkakatulad? Ito, magkatulad na 2 at 2. Ito din, magkatulad sila, parehas silang 2. Ito din, magpartner din sila, parehas silang 2. So, may mga magpartner pa ba? Wala na po. Wala na po. So, isusulat natin yung unang partner. Anong number yung unang magpartner? That is 2. Then, pangalawang magpartner, that is 2 ulit. 2. Dahil itatimes ulit natin sa pangatlong magpartner, that is 2. Then, kukomputin na natin. What is 2 times 2? 2 times 2, what is 2 times 2? 4. Yun po. Times 6. Wait. 2 times 2. 8 po. 8. 8. So, ano ang GCF ni 16 pati ni 24? Yun na po ang sagot. 8. Okay. So, katulad lang din siya, magkaiba lang yung method natin sa listing method, pero parehas sila ng sagot. Diba? Ano yung naging sagot sa listing method natin? 8 din.
Then sa prime factorization natin, 8 din yung ating sagot. So, pipili na lang kayo dyan kung anong mas gusto nyong gamitin. Si prime factorization ba or si listing method? Tingin nyo, sino mas madali? Prime factorization or si listing method? Sir, listing method. Listing method. Do you think that is listing method? So, Parehas lang naman po. parehas lang madali Para yun? saan yung listing ang mas madali? Okay. Tapos po mas kunti ang susulat, hindi kagaya ng isa. Prime factorization, mag-ano ka pa, pa-factor 3 ka pa, diba? So, tawag dito is factor 3. Kasi mukha siyang puno, diba? Mukha siyang 3. So, factor 3 ang tawag. Sir, kaya ako mas gusto yung ano po kasi po parang po sa mga hindi masyado marunong mag-drawing. Eh di kaya yun na lang po, para number na lang susulat. Listing method na lang. 2, 4, 6, 8. So, 2, 4. Ay, 8. 4, 4, 4. Po. then 12 divided by 2, what is the answer? 6 po. 6. Okay. Ngayon, divide ulit natin sila. Pwede ba natin divide ang 4 and 6 sa 2? Opo. Yes po. Even. Even. 4 divided by 2, what is the answer? 2 po. 2. Then 6 divided by 3. 2, 3. 3 po. So, si 2 pati si 3, even na kasi siya, diba? Even. Prime number na kasi si 2 at 3. So, tigil na tayo. Yes po. Tigil na tayo. Prime number Stop na na po kasi. tayo dyan. Ano pa? And then, itong dalawang Pinilit maging ito, odd. yung kanilang GCF. Okay, 2, 2, 2. Yan sila. Lahat na nandito sa gilid na to, ito yung GCF. Okay? So, magkakaroon tayo, makikita natin na ang GCF ni 16 at 24 is 2, 2, 2, which is 2 times 2, 2 times 2, times 2. What is 2 times 2 times 2? What is the answer? 8 po. 16 or 8? Lang. Kasi 2 times 2, that is 4, 16? times 2, 8 lang. Okay? 2 times 2, that is 4, times 2, 8. So, ang GCF natin is, lahat ba sila 8 ang GCF? Yes po. Opo. Yeah po. So, diba, kinukuha lang naman natin ang Sir, GCF picturean ko na lang. 4. Then, kahit alin dyan ang pwede natin gamitin, isa lang naman yung magiging sagot natin. Kung mas madali sa inyo si listing method, pwede natin gamitin si listing method. Kung mas madali si prime factorization, pwede natin gamitin yon. Or di kaya mas nadadalihan kayo kay continuous division, yun ang gagamitin natin. Okay? Kay continuous division, lahat lang na nandito sa left side, yun yung ating GCF. Ipag-multiply lang natin. 2 times 2 times 2. So, that is the GCF. Okay? Sinong may tanong? Okay. Yung finding naman, sa GCF ng tatlong factors, ganyan lang din. For example, we're using the listing method. Diba? May listing method tayo. And we're going to use the listing method. So, ilalagay natin lahat ng factor ni 12. So, class, ano-ano mga factor ni 12? 2 times 2, 6. 2, 3, 6. 6. 2, 3, 6, 12. Ilan po? 2, 3. Ang 4 ba? Bawal ba kahit 4 lang 4? Ay, pwede po. 4, 8, 4, 2, 3, 4. 12. 2, 3, 4, 6, 12. 12. So, paano nangyari yon? Sa pagkuha ng mga factors nila, dapat yung number pwede nating i-divide kay 12. Ganun class ha. Hanggang kay 12 lang dapat yon. Kasi yung 2, pwede nating i-divide kay 12. Yung 3, pwede nating i-divide kay 12. And then, yung pinakadulo na natin, kung ano yung number niya, syempre, yun na yung pinakadulo natin. Yung 12, yun na yung pinakadulo. Ngayon, sa 18 naman tayo. Ano-ano ang mga factors ni 18? 3. Ayun. 2, 2 3, times 9. 2, 3, 3.
6, 6. 2, 3, 9. Six. Yun, 9 po. 2, 3, 6, 9. Tas 18. 9. Tapos yun, 18 po. 2, 3, 6, 9, 18. Okay, tama na yan. So, That's too much. pwede natin i-divide yung 18 sa 2. Lahat yan, yung 2, 3, 6, 9, 18, pwede natin yung i-divide sa 18. It means, kung nadi-divide natin lahat ng number na yun, factor siya ng 18. Ngayon, sa 36 naman tayo. Ano-ano mga factor ni 36? 2, Wait pa. Wait pa. 2, 3, Wait pa. 2, 3, 4, 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. 6. Wait. Ako po mag-iisip. Sandali po. Sandali po, ha. So, 3 divided by 36. 3 divided by 3. 12. 12. 12 po. Yun, 12. 12 and 18. And 36. 12, 18, 36. Ay, 3 kulang pa. times 12. 3 times 12 po yun, ha. 3 times 12 po yun. May So yan kulang lang. pa. Tapos ko 36. No, may kulang pang isa. 9. 9 po. Gawa po 9, 18, 27, 36. Yun nga po. Ay, 4? 9 divided 9 times by 4? 4 divided 9 times by 4. 9. Okay, so alin Tapos di po yan? 36. Yan. Ngayon, para malaman natin ang GCF, kailangan 2, lahat ng number na yon may number na magkakatulad. For example, ang 2, lahat ba may number 2? Apo. Yes po. Number 2. All Lahat ba may even. number 3? Apo. Yes po. Lahat may number 3. Lahat ba may number 4? Hindi po. Hindi Hindi po. po. Lahat may number 6 6? po meron lahat. Meron 6, 6, po. 6, Wala po. 9. Nga po. Meron pong 6. 6. 6. Ang 12, lahat ba may 12? Wala po. Kulang Wala pala po. 30. No, 36. Yan. Wala po lahat. Wala po lahat. So, ano ang GCF natin? So, Eh, di ano 6 po. 6 po. Okay, bakit naging 6 yung GCF natin? Kasi po, ayaw po Dahil po pinakamalaki. gawa yung 6 ang pinakamalaki po sa lahat. Gawa po, di ba binilugan na natin yung tatlo natin. Eh, di ba 2, 3 at saka 6. Gawa ka po kasi di ba ang 2, yun yung maliit. Ang yung small. Tas Least to ito, greatest po. ito pong 3 medium. Tas 6 large. Kaya yung pinaka-large talaga ang yung greatest common factor yan ay 6. Yun po. Hindi yun medium at large ha. So, least to Hindi po. greatest nga. Yung katulad ng sinabi ni Allen, least to greatest. Pinakamaliit, smallest to biggest number. Or smallest to largest. Okay. So, ayan nga po, least to greatest. So, yung least ang 2. Ang greatest ang 6. So, yung 6 ang ilalagay natin. Anong nga ulit ibig sabihin ng GCF? Greatest common factor. Okay. Greatest Okay, common factor po. Common factor. Ibig sabihin yung greatest ang pipiliin natin. So, this will be the GCF of 12, 18, and 36. Okay? So, kunyari, ginamit natin yung yung division, continuous division, diba? So, ilalagay lang natin 12, 18, pati 36. Continuous division naman to. So, isip tayo ng number na pwede natin i-divide kay 12, kay 18, pati kay 36. Eh, dito po. 2. Lahat Hindi naman po po. even. Kaya 2. 12 2. divided by 2, 6 po. 6, 9, 18. 6, 9, 18 po 9 at lahat. saka 18 6, po. 9 at 6, 18. 9 at 18 po. 6, 9, 18. So, ngayon, 18. isip tayo ng 6, number, 9, 18. isip tayo ng number na pwede natin i-divide kay 6, kay 9, 3. pati 3. bawal ba sila sa 2? Bawal Bawal. po. Kailangan pwede po Gawa siya ng sa 6 number and 3. 3. Kailangan po yun sa 3. Ang sagot po sa ay 2. Tapos po, 2, 3. 2, 3. 9 divided by 3, Yun po ay 3 po. 3.
So, dinidivide lang natin to class ha. 18 divided 6, by 3 times 6 po. 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6. 666. Sure, So, wala na. Yan lang. Meron pa ba number na pwede natin i-divide sa tatlong to? Wala na Wala po. na po. Meron na po. Kasi po yung katabi po niya, yung number 3 po, at saka to nakakalito. Hindi alam natin kung anong ipapag-divide. Tas yung at saka di ba pagkasabi katabi ang prime number, kung katabi niya ay composite at pagkakatabi ng composite ay prime, hindi po siya pwede kung katabi to. So ang ating na lang po, so unang muna yung 2 ita-times po sa 3. 2 times 3, 6 po. Okay. So, kung wala na tayong pwedeng i-divide sa tatlong to, 2, 3, and 6, so stop na tayo doon. Kasi wala na tayong Opo. number na pwedeng naisip na pwede natin i-divide silang tatlo. So, ang magiging Tapos, digits natin, 2 at 3. So, 6 po. Yung nga po, 2 times 3 ay 6 po. Okay. Ipagtatimes GCF natin. talaga, ang pinaka-GCF ay 6. Dahil po, pinag-times natin po sa 2 at saka 3. Okay. So, ang GCF natin dito is the number 6. Okay.